Ang XRP Ledger ay pumasok na po sa bagong yugto ng paglago. Makikita po ngayon ang mabilis na pagtaas ng adoption mula sa mga institution at paglawak ng paggamit ng kanyang on-chain features. Habang tumataas po ang bilang ng mga tokenized assets at lumalawak ang stablecoin activity, mas nagiging malinaw na hinahanda ng XRP Ledger ang kanyang sarili para sa malaking daloy or flow ng liquidity sa market. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, gaano po ba kalakas ang on-chain fundamentals ng XRP Ledger? Sabi rito ay recent data reveals $368.59 million in tokenized real-world assets on the XRP Ledger. Stablecoin market capitalization now stands at $313.69 million. Over the past 30 days, tokenized assets recorded $586.34 million in transfer volume. Stablecoins move $437.26 million during the same period. These figures represent a sharp rise in network activity. They indicate real-world adoption rather than speculative movement. Ayan, paliwanag po natin. Base daw po sa pinakabagong datos ay umabot na sa $368.59 million ang kabuoang halaga ng mga tokenized real-world assets sa loob ng XRP Ledger. Ayan, ito po yung actual na tweet ni X-Finance Bull at yan po yung ipinapakita rito ng XRP Ledger. Ayan, may attachment po tayo rito na nagpapakita sa real-world asset value na $368.59 million. Kaya, ayan, samantala ay nasa $313.69 million naman ang market cap ng mga stablecoin. Sa loob lang ng nakaraang 30 araw or 30 days ay nakapagtala po ito or nakapag-record ng $586.34 million na transfer volume para sa tokenized assets, habang $437.26 million naman ang nailipat gamit po ang stablecoins. Ibig pong sabihin nito ay mabilis na lumalawak ang aktual na paggamit ng network at hindi lang puro speculation or hype. Kaya ang market impact po nito ay ang pagtaas ng aktual na transaction ay nagpapakita na ang XRP Ledger ay nagiging mas valuable sa mga institution. Kaya posible pong magbigay ito ng matatag na suporta sa presyo ni XRP. Ngayon ay ilan na ang aktibong tokenized assets at saka stable coins sa network. Yan, ang sabi po naman tungkol dyan ay the Ledger now supports 22 active real-world assets and 6 stablecoin issuers. Real-world asset holders total 3,620, while stablecoin holders number 33,170. Each metric reflects growing trust among institutions exploring tokenized finance on XRPL. Ayan, sa kasalukuyan daw po ay may 22. Yan, 22 na aktibong real-world assets na nakalista po sa XRP Ledger. At meron po itong 6 na stablecoin issuers. Meron pong kabuoang 3,620 na holders ng real-world assets at saka 33,170 naman ang may hawak ng mga stablecoins. Ang mga numerong ito ay patunay po na lumalalim na ang tiwala ng mga institutions at saka investors sa tokenized finance ecosystem ng XRPL. Habang dumarami po ang mga users at saka issuers, mas tumitibay din ang foundation ng network sa global market. Ang market impact po nito ay kapag patuloy pang dumami ang mga issuers at saka tokenized assets, posible pong magkaroon ng matatag na demand para kay XRP bilang native settlement token ng network. Paano naman po lumalawak ang network participation ng XRP Ledger?
Sabi po rito ay thousands of unique addresses now hold tokenized instruments on XRPL. The steady increase in wallet counts suggests robust infrastructure growth. It also signals a thriving base of users engaging in cross-border settlements and tokenized asset operations. Rising transaction activity highlights how enterprises are testing XRP ledgers' scalability and settlement efficiency. Ayan po, libo-libong unique addresses daw na ngayon ang may hawak ng mga tokenized instruments kay XRPL. Ang patuloy po na pagdami ng mga wallet ay nagpapakita na lumalakas po ang infrastructure ng network. Ibig pong sabihin ay mas maraming users at kumpanya ang sumasali sa cross-border settlements at saka tokenized asset operations. Tumaas din po ang transaction activity na sinyales na sinusubukan ng mga negosyo ang bilis at saka scalability ng XRP ledger. Sa market impact, kapag mas marami pong enterprise users ang pumapasok, nagiging mas stable at liquid ang market. Ito po ay magandang sinyales para sa mga long-term investors ni XRP. Ngayon ay sino naman ang G-Treasury at bakit po siya tinatawag na game changer? Sabi rito ay X-Finance Bull drew attention to this rapid growth on X, emphasizing an upcoming catalyst, G-Treasury. The firm is a leading global treasury management platform serving large corporations. It oversees trillions of dollars in cash, liquidity, and investment flows. Ayan. Paliwanag po natin. Ayon po kay X-Finance Bull, may malaking catalyst na paparating para kay XRPL. At ito po ay ang G-Treasury. Ang kumpanyang ito ay isang global treasury management platform na ginagamit ng mga malalaking korporasyon. Pinangangasiwaan po nito ang trilyong dolyar na cash, liquidity at saka investment flows. Kung iisipin po natin, napakalaki ng potensyal nito para sa blockchain integration dahil hawak po nito ang napakaraming pera na maaari pong dumaloy or mag-flow sa XRP ledger. Kaya ang market impact po nito ay kapag nagpatuloy po ang usapan tungkol sa integration, tataas ang hype at posible pong mag-trigger ng speculative rally sa presyo ng XRP bago pa man mangyari ang mismong partnership. Ano naman po ang mangyayari kung mag-integrate si G-Treasury sa XRP ledger? Sabi po rito, if G-Treasury integrates the XRP ledger, it could channel enormous volumes on-chain. Such integration would let corporate treasurers tokenize cash, settle transactions instantly, and reconcile accounts in real time. This move would mark a major leap in blockchain-based liquidity management. Yan, kung sakaling tuluyan daw na ma-integrate si G-Treasury sa XRP ledger, maaari itong magdala ng napakalaking halaga ng transaction on-chain. Magiging posible para sa mga kumpanya na i-tokenize po ang kanilang cash at mag-settle ng transactions ng instant. Magagawa rin nilang mag-reconcile ng accounts sa real time. Ito ay magiging malaking hakbang sa paggamit ng blockchain para po sa liquidity management. Kaya ang market impact po nito ay ang ganitong integration ay pwedeng magbukas ng pinto sa $1 trillion na liquidity. Kaya napakalaki ng potensyal na magdulot ng long-term price growth kay XRP. Sunod na tanong ay bakit naman po mahalaga ang integration na ito? Sabi rito ay traditional treasury systems rely on slow, fragmented settlement networks. By contrast, XRPL enables near-instant value transfer with minimal fees. Linking G-Treasury's infrastructure to XRPL would create seamless bridges between traditional finance and blockchain rails. Paliwanag po natin, ang traditional daw na treasury systems ay mabagal at hiwa-hiwalay ang settlement networks. Samantalang si XRPL ay nagbibigay po ng halos instant na value transfer na may napakababang fees.
Kapag nagkaroon po ng tulay ang sistema ng G-Treasury at XRPL, magiging tuloy-tuloy po ang koneksyon ng traditional finance sa blockchain. Ito po ang siyang magbibigay daan sa mas mabilis, mura at transparent na transaction sa buong mundo. Ang market impact po nito ay sa ganitong tulay or bridge, mas mapapadali po ang pagpasok ng institutional money sa crypto. At si XRP po ay maaaring maging pangunahing token sa global payments infrastructure. Gaano naman po kalaki ang pwedeng itaas ng settlement volume? Sabi po rito, the result could be exponential growth and monthly settlement volumes. On-chain data already exceeds $1 billion in combined asset transfers within 30 days. That figure could multiply quickly once institutional liquidity enters the system. Sa ngayon daw, umabot na sa higit $1 billion ang kabuuang halaga ng asset transfers sa loob ng 30 araw or 30 days. Kapag pumasok pa ang institutional liquidity, maaari pong magdoble or magtriple pa ito. Ang ganito pong paglago ay magpapatunay na kayang kayanin ng XRPL ang malalaking halaga ng settlement na dati ay posible lang sa mga traditional na bangko. Pagdating po sa market impact, ang ganitong laki ng volume ay magbibigay ng malaking demand kay XRP bilang pangunahing settlement token. Kaya posible pong umakyat ang presyo nito ng mabilis kapag nagsimula na ang full integration. Bilang panguling katanungan ay ano naman ang magiging hinaharap ng XRP Ledger? Sabi rito, the XRP Ledger continues to evolve as a global settlement platform. Its stability, low cost, and scalability make it attractive to enterprises and developers alike. With verified growth in tokenized assets and stable coins, the ecosystem is gaining real traction. Ayan po, paliwanag natin. Ang XRP Ledger daw ay patuloy po na umuunlad or nadidevelop bilang global settlement platform. Sa kanyang stability, mababang cost at saka scalability, nagiging paborito po siya ng mga kumpanya at saka mga developers. Ang patuloy po na pagdami ng tokenized assets at saka stable coins ay nagpapatunay na ang ecosystem ay lumalakas at meron pong totoong gamit sa totoong mundo. Ang market impact po nito ay ang consistent growth ng ecosystem ay nagpapakita na si XRP ay nagiging mahalagang bahagi ng global financial system. Kaya maganda itong sinyales para sa mga long-term holders. At bilang panghuli, ang aking opinyon naman tungkol dito ay kung pagsasama-samahin natin ang lahat, malinaw na ang XRP Ledger ay nasa gitna ng napakalaking transformation. Mula po sa pagtaas ng tokenized asset, stablecoin volume, hanggang sa posibleng G-Treasury integration, lahat ng ito ay nagsasabi ng iisang bagay. Ang XRPL ay handa na sa susunod na yugto ng global finance. Para po sa atin bilang mga traders at investors, magandang pagkakataon po ito para pag-aralan natin kung gaano po kalalim ang potensyal ng XRPL ecosystem. Ang mga numero ay malinaw at ang paggalaw ay kitang-kita. Kung magpapatuloy po ang ganitong bilis ng paglago, ang XRP Ledger ay maaari pong maging pangunahing backbone ng global blockchain payments system sa mga darating na taon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.